So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, actually no, ako at ngayon sa modernong panahon ngayon, napaka-importante po talaga ng group chat. Oo. Ako naniniwala po ako doon, importante po talaga yung group chat. Especially kung kayo po ay senador. Kasi doon po na pag-uusapan yung mga bagay-bagay na dapat yung pag-usapan, no? Kahit na kayo ay hindi magkakasama. Pero itong gagang Amy Marcos po na to, porket napahiya, nag-leave po sa group chat ng mga senador. Okay lang sana kung group chat ng Blue Ribbon Committee, kaya group chat ng ibang committee. Yun nga lang po kasi, group chat mismo ng mga senador. Kasi nga po napahiya po siya kay Ping Lacson. Okay? So ito nga po yung kwento nito eh. Para, malamang alam nyo na to, pero ano natin to, expand natin to, no? So, ito yung sabi ni Amy, no? Nalilito kami sa Senado at ang balita, di raw magpapahiring ang Blue Ribbon, kundi maglalabas na si Sen Lacson ng partial report. Baka may pinag-uusapan sa majority na caucus. Tanga talaga itong si Amy, eh. Ako nga, mga kababayan, eh. Ako po, tayo. Hindi po tayo senador. Nanonood lang po tayo. No? Alam po natin na hindi pa huling hearing yung nangyari nung nakaraan. Meron pang kasunod. Sinabi ni Ping Lacson yan mismo eh. Sa mismong hearing eh. Diba? Sabi ni Ping Lacson, meron pa kaming hearing na kasunod, pero wala muna ngayong linggo. Kasi gagather muna namin yung lahat ng ebidensya na nakuha namin. Ano bang meron intindihin doon? Ang problema kasi sa'yo ay may fake news ka eh. Hindi ko nga alam kung nagtatanga-tangahan ka lang o talagang hindi mo talaga naintindihan. No? So ito yun eh. Ito yung actually may video pa nga siya dito eh. Kasama niyo yung si Deo Macalma. Oh, tinan niyo. Pinsan na former Speaker Martin Romualdez at former Congressman Saldico sa Senate Blue Ribbon Committee. Ano Promise? Sure ka? Ang balita, wala na daw Blue Ribbon eh. Tiklop na daw yung investigasyon. Yung announcement kagabi. Abay, bakit? Ewan. Nakakatawa nga kasi pag parang hindi na ako naniniwala din sa investigasyon na alam na yung ending. Meron bang sine na alam mo na yung ending? Kaya nga, wala. Yung suspense doon, parang bawal na daw po ang pinsan na former Speaker Martin Romualdez at former Congressman Saldico sa Senate Blue Ribbon Committee. Ano Promise? Sure ka? Ang balita, wala na daw Blue Ribbon eh. Tiklop na daw yung investigasyon. Meron bang ganon? Ang balita daw po, wala na raw pong Blue Ribbon. Saan mo nabalitaan yun? Hindi nga. Saan mo nabalitaan yun? Ako wala po akong nabalitaan na ganon. Hindi po ako senador ha. Nanonood lang po tayo. Pero alam po natin na meron pa pong Blue Ribbon hearing. Ito problema sa Amy, fake news ka talaga eh. No? Baba mo sa nga ba eh. Yung announcement kagabi. Abay, bakit? Ewan. Nakakatawa nga kasi pag parang hindi na ako naniniwala din sa investigasyon na alam na yung ending. Meron bang sine na alam mo na yung ending? Kaya nga, wala. Asan yung suspense doon? Parang bawal na umabot, lampas ni Saldico. Hanggang doon lang. Tapos, pupukulan ka na, quiet ka na. Pambira naman yun. Kasi So, ewan ko lang, no? So, ang gusto talaga nila palabasin dito, no? Di ba mula ka nakabiling, di ba? Sabi nga ni Ping meron pa eh. Bubo ka talaga, Amy, no? Hindi kasi, ang point natin dito, hindi ko talaga alam kung saan nila nakuha yun eh, yung ganong klaseng balita, na yung investigasyon hanggang kay Saldi ko lang. Kasi ang sinasabi natin dito, kung may ebidensya po talaga na magtuturo sa iba pang mga congressman, especially kay Speaker Martin Romualdez, kasi mukhang doon ata yung gusto nilang mangyari, maniniwala po tayo. Ang problema naman kasi mga kababayan, nandun si Marcoleta sa Blue Ribbon. Andun din si Bato. Bakit wala kayong ebidensya na napapakita na para ituro nga po si Martin? Hindi po sapat yung sinabi ni Gutesa. Pantangal lang po yun. Oh. So ngayon, dahil nga po dyan sa chismis na ginawa nga po ni Amy Lacson, no? Sumagot itong si Ping.
Oh. Ito yung sabi ni Ping, oh. Yung namahanap yung video pero code card na lang tayo, no? So sabi ni Ping, mag-attend sana siya ng Blue Ribbon Committee hearing para hindi siya malito. O, di ba? Sabi niya kasi kanina, nalilito daw po siya. O, umattend ka kasi, o kaya manood ka ng TV. Manood ka sa internet. O, mag-attend sana siya ng Blue Ribbon Committee hearing para hindi siya malito. At makinig siya sa session hall para hindi siya naguguluhan. O, kita mo? Pakasimple. Also, magbasa siya ng mga announcement sa Senators Chat Group para updated siya. O, di ba? Intrigera ka talaga, Amy, eh. So, ngayon, dahil dito nga po, no, actually, tama pa yung sinabi ni Ping Lacson, eh. Para hindi ka nalilito, manood ka ng hearing. Umatan ka ng hearing. O para alam mo yung nangyayari, magbasa ka ng group chat. O alam mo ginawa ni Amy tanga? Actually, tama naman sinabi ni Ping. Ito yung ginawa ni Amy. Nag-leave. You are no longer member of this group. Oh. 23 na lang sila doon. Ito yung sinasabi ko mga kababayan eh. Okay lang sana mag-leave si Amy eh. Kung yung group chat nga po, group chat ng Blue Ribbon Committee. Okay lang yun kasi ibig sabihin nun, hindi siya interesado. Diba? Ang problema kasi, yung nilive niya pong group chat mismo, no, ng mga senador. 24 sila dyan. Porket napahiya, magli-leave. Ganon? Oh. And actually, mga kababayan, proud pa siya dyan. Pinagmalaki niya pa yan. Ayan, no? Alan, Camille. Ito. Alam niyo kung saan ko nakuha tong picture na to? Kay Amy mismo. Yan, no? Kay Amy mismo. Sinira niya yan. Yan, no? Proud pa nga siya dito, eh. Oh. Sinira niya pa yan. Bobo talaga itong si Amy, no? Oh. Tinan niyo, sabi niya dito, oh. Ano ba yan? Ito sabi niya. Oh. Amy has left the group. Bakit? Ano bang laman ng group chat, ng session, ng hearing? Hindi ba't panggigipit lang sa kapwa senador? Samantalang sa Kongreso ay si Saldico lamang. Ang tanong dito, baka nang ina ka, tapos na ba yung investigasyon? Tapos na ba yung investigasyon, Amy? Nagkaroon na ba ng committee report si Ping Lacson? Paano kapag sa susunod na hearing, pinangalanan na yung mga ibang mga congressman, hindi napahiya ka dito? Ayun ang problema sa'yo, hindi pa tapos, nagsasalita ka na kaagad. Oh. And by the way ngayon, ito yung mga bagay, yung mga streetwise, no, na hindi na dapat pinagmamalaki. Oh, nag-leave ka, di mag-leave ka. Ang problema dito, kasi tulad yung sinabi ko mga kababayan, no, yung group chat po kasi, napaka-convenient po talaga niyan. No, kapag merong announcement na mabilisan, nakikita mo kasi kaagad 'yan. 'Di ba? May notifications kaagad 'yan. So ngayon, ibig na updated ka ngayon malilate ka pa ngayon ng update kasi nga nag-leave ko ng group chat. Oh. Ito. Oh, sabi niya pa dito. Noon kapag may sakaw na o dilubyo, lahat ng senador sa tulong na pamumuno nito ay nagkukumahog ng manawagan ng pagkakaisa. Nagpapakaikot ng ambagan. So ano ngayon? Ngayon, ito naman ang natupagsiraan na mas malala pa sa lindol. Ayoko dyan. Ang gusto ko ay iba to eh. Iba to, Amy eh. Ang sabi mo kasi noong una, wala nang Blue Ribbon Committee hearing. Ayun ang sinabi mo noong una. Ito iba na to eh. Iba na to sinasabi mo dito eh. Di ba? Kaya nga sumagot si Ping Lacson doon sa interview mo kay Dayo Makalma kasi pinagkakalat mo na wala ng Blue Ribbon hearing. Wala ng Blue Ribbon Committee hearing. Wala na. Tapos na. O ngayon, paano to? Paano mo ngayon sasagutin to? Akala ko ba wala na? Pero yung pagsagot mo dito, malayo po dun sa pinupunto mo noong una. O ayoko dyan, ang gusto ko ay magtrabaho kung tunay kayo nakikinig sa session. Alam sana ninyong
nakapagpasa na ako, kita mo, bida-bida rin nito, no? Nakapagpasa sa rin ako ng 2 international treaties na naghain na ako ng bagong co-op code. Mula ng mahalal nung Mayo, meron akong 3 batas, barangay SK term extension. Wala kaming pakialam. Wala kaming pakialam dyan sa sinasabi mo. Wala kaming pakialam dyan. Diba? Ang pakialam namin, fake news ka. No, ang pakialam namin, fake news ka, nakakalat mo na wala ng Blue Ribbon Hearing Committee. Wala Blue Ribbon Committee hearing. Ayun yon. Bukok pa na to no? Oh. Actually, nakakainis to, no? Katangahan nito. Alam niyo kasi mga kababayan po, no? Sa totoo lang po kasi. Ito yung itatama yung teorya ko dito Yung mga senador po kasi merong unwritten rule yan na sila po magpoprotektahan sa isa't isa. Meron silang ganyang meron silang ganyang rule Unwritten law nila yan dyan. Ang problema nga po kasi binasag po talaga ito ni Ping Lacson at saka ni Tito Soto, no, na pag may kasalanan yung senador, batikusin. Hindi pagtakpan. Napapansin ko na dati pa yan Kapag merong mga sigalot, nagtatakipan yung mga yan. Ngayon mukhang hindi nata ngayon kasi nga po, di ba? Di ba na yung Senate President natin? Oh, and then by the way, mga kababayan, no, ang gusto ko lang din sabihin dito, hindi po ito yung first time na nag-fake news ni Aimee. Kasi ito, naalala nyo itong ibang mga binabanggit niya dito. Tignan nyo ito, Yan, no? Aimee Marcos used bogus DOJ memo in Senate hearing on Duterte's arrest. Naalala nyo to? Di ba? Nagkaroon ng Senate hearing si Aimee. Sakto yun, election period yun. Nagkaroon ng hearing si Aimee Marcos sa pag-aresto nga kay Digong. Alam nyo, naglabas si Aimee Marcos ng peking DOJ memo. Pinasugod sila Boeing Rimulya doon. Na ano ba yun, yung may nakalagay doon operation para pabagsakin ng mga Duterte. Ginamit ni Aimee po yun. Di ba? Kasi ang point dito mga kababayan, sana bago mo sana nilabas yan, yung bogus na DOJ memo na yan, sana binerified niya muna kung ito ba ay peke o hindi. Di ba? Naalala niyo yun, di ba? Yun na yung bogus na DOJ memo. Oh. Hindi to yung first time actually ugali talaga ni Aimee yan. Yung gumawa ng fake news. Meron pa yan, ito pa Oh, ito pa. 25 areas in Philippines possible targets of China's hypersonic missile attack. Nagmamalaki na Aimee dati na tayo daw po ay atakin na raw po ng China. 25 province. Saan na to? Ano na nangyari dito? Wala na rin. Nakalimutan na rin natin. Di ba kung gaano kahaba yung baba ni Aimee, ganoon din kahaba yung fake news niya. Tapos ito yung pinakamalaking fake news po talaga na ginawa ni Aimee. Ito, napanood nyo to, di ba? Ako napanood ko to. Yung Made in Malacanang at saka yung Martir or Murderer. Noong una, tuwan-tuwa ako dito kasi, di ba? Unity, nanalo tayo, tuwan-tuwa tayo noon. Tapos merong pelikula si Aimee Marcos na ito, Made in Malacanang. Yun naman pala mga kababayan, ng Made in Malacanang na yan, tsaka Martir or Murderer na yan, pasimpleng paninira pala kay PBBM yan. Oo. Pasimpleng paninira pala yan. Well, maganda yung cinematography, maganda yung script, diba? Maganda yung acting, pero merong subliminal message po yung pelikula. Sinisiraan po si PBBM. Naalala nyo yun? Diba? Nakalagay pa sa trailer yun Nung sinabi nga po ni Apo Lakay, no, na yung tatay na Marcos, na sinabi niya kay PBBM, diba, na anong alam mo sa pamumuno? Palagi ka na sa party. Di ba? Palagi ka nag-good time. Alam niyo mga kababayan, kailangan pa bang sabihin yun? Sa pelikula? At sa Martir Murderer naman, pinalabas doon
sa murder or murderer na merong girlfriend si PBBM. Merong girlfriend si PBBM at gustong-gusto ito ni Apo Lakay. So parang pinapalabas sila doon na hindi talaga nila gusto si Lisa. O, di ba? Kaya hindi pinayagan yung part 3 kasi hindi ganun kumita yung murder or murderer eh. Kumita yung Made in Malacanang ng sobra. Di ba? Pero yung murder or murderer hindi kumita ng ganun kalaki. Oo, kaya ganun yung nangyari. Oh. So ngayon malalaman pala natin na yung script pala nito galing kay Aimee. Di ba? So yun no, so yun mga babayan, no? So kayo po no, anong masabi niyo nga po dito sa fake news po na ginawa ni Aimee? Actually no, ang sinisisi ko talaga dito mga kababayan, yung mga loyalista na sobrang loyalista na bumoto kay Aimee. Dapat po mga ka-street quiz, talo na yan si Aimee eh. Dapat po hindi na po senador dapat yan eh. Alam niyo kung sino nagpapanalo kay Aimee? Hindi po DDS. Ang nagpapanalo po kay Aimee is yung mga loyalista na bumoto pa rin kay Aimee. Di ba? Kasi ang point ko dito mga kababayan, si Aimee po, wala na po nagagawang tama po yan sa Senado. Pasira na lang po yun sa presidente. So, ang malungkot kasi dito, binoto pa rin po siya ng mga loyalista kasi number 1 siya eh. Number 1 siya sa Region 1 tsaka Region 2, number 2 ata. So, binoto pa rin po siya ng mga loyalista. No? So, hindi naman lahat ng loyalista binoto si Aimee. Pero marami pong loyalista ang bumoto kay Aimee. Akala ko na nga, matatalo na nga yan eh. Pero malakas pa rin po talaga pag political cult talaga, no? Pero ngayon, ang gusto ko lang sabihin dito, dun po sa mga loyalista, hindi lahat ha, sa mga loyalista lang na bumoto kay Aimee ha, dun po sa mga loyalistang bumoto kay Aimee, ang masasabi ko lang po sa inyo, ano na po pinagkaiba ninyo sa mga DDS? Diba? Kasi po yung mga DDS, mga kababayan, wala na pong tama't mali sa kanila. Basta sa kanila, Duterte lang sila. Ibaboto nila kahit sinong Duterte yan, kahit bobo, kahit siraulo, basta Duterte, iboboto nila yan. So kayo dyan sa mga bumoto kay Aimee na loyalista, anong pagkakaiba nyo sa mga DDS? Kahit mali-mali na yung ginagawa ni Aimee, kahit hindi na nga pa siya nakakatulong, porket Marcos binoto ninyo, so anong pinagkaiba ninyo? Diba sa mga DDS? Diba? Alam ko no, ako marami na rin ako nakausap ng mga loyalista na hindi binoto si Aimee. So good job tayo doon. Okay po 'yun. Kasi nakita ninyo kahit na kayo po loyalista, nakita niyo po na mali yung ginagawa ni Aimee, kaya hindi niyo na binoto. Pero ang malupit kasi dito mga kababayan, alam niyo nang mali yung ginagawa ni Aimee, or malamang hindi niyo alam na mali na ginagawa ni Aimee, binoto niyo pa rin. Kasi nga Marcos. So wala rin, kulto rin ang tawag doon. Di ba tayo po, hindi po natin pinopromote yung pagiging kulto, no? Na tulad nga po na ginagawa ng mga DDS kay Duterte. Eh, ang malinaw pala dito, no? Meron din pala sa mga loyalista na ganun din. Masakit man tanggapin, masakit man marinig, pero ayun ang totoo eh. Kasi po kung talagang hindi naman totoo yung sinasabi ko na yan, dapat po si Aimee talo na eh. Di ba? Agree naman siguro kayo doon, no? So, yung mga kababayan, so kayo po, no, ano po masabi nyo nga po dito, so pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, no, pahiya si Aimee. Ayun lang yun. Diba? So, thank you mga ka-stickers. So, meron pa para tayong next topic. So, next topic tayo.